Hindi energy lockdown kundi pagrarasyon ng petrolyo. Yan ang nakikitang solusyon ni Senator Win Gatchalian sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa EDSA, Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paano raw ipatutupad itong pagrarasyon ng petrolyo? Alam mo, Jiggy, sinasabi ni Senator Win Gatchalian, itong ganitong paraan, gayahin daw natin yung ginagawa doon sa ibang bansa. So, dapat daw magkaroon ng cap o ng limit doon sa kinakargang petroleum product sa bawat sasakyan. So, yung limit na pinopropose niya ay 50 liters sa bawat sasakyan. So, sa ganyang paraan daw, may stretch yung inventory natin ng langis na sa kasalukuyan ay nasa 50 days na lamang. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. 50 days gawin natin kung kaya. 80 days, kung kaya 90 days, we can stretch it as far as possible para hindi tayo kinakabahan. Dahil 50 days, maiksi lang yun, wala pang 2 buwan. So marami na rin bansa ngayon, the latest na nakita ko mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap. Kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better, no? Jiggy, sinasabi rin ni Senator Win Gatchalian na dapat daw mas i-increase pa natin o mas palawigin pa natin yung paggamit ng electric vehicle, so yung tinatawag na EV, para nga hindi mabawasan yung ating dependence o yung pagka-hostage natin sa imported na langis. Pakinggan ulit natin yung pahayag niya. Mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. At Gerard, paano naman hikayatin ng gobyerno ang publiko na gumamit ng EV? Jiggy, meron niyang panukalang batas itong si Senator Gatchalian na magbibigay ng mga incentives dun sa mga gagamit at dun sa mga bibili nitong electric vehicles. Katulad na lang, itong mga incentives ito, yung pagbibigay ng interest-free na loan kung sakaling uutang sa bangko yung isang bibili ng electric vehicle, pagbibigay ng libreng toll at pagbibigay din ng mga libreng driving lessons para dun sa mga gagamit ito. At dapat din daw maglagay din ng pamahalaan ng mga, mas marami pang mga charging stations sa mga pampublikong espasyo dito sa bansa. Jiggy. At panguli na lang, anong sabi ng sources mo sa industriya ay meron daw bang pagtaas bukas ng diesel? Nako, Jiggy, sigurado na yan, more or less 20 pesos per liter ang itataas ng presyo ng diesel at more or less 5 to 6 pesos naman ay itataas ang kada litro ng gasolina. So ngayon, aabot na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel at nasa 120 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.